Mom, please, I don't want to marry that woman, I don't even know her, reklamo ni Linden sa ina. Matapos niya itong sundan sa loob ng kwarto ng mga ito. Ka-announce lang ng ama niya ang tungkol sa pagpapakasal niya sa anak ng best friend nito kanina sa gitna ng kanilang dinner party, at ang malala pa in-announce nito iyon sa harap pa ng kanilang mga kamag-anakan at kaibigang pamilya. Wala man lang siyang kaalam-alam na plano na pala ng mga ito na ipakasal siya sa babaeng hindi niya naman kilala. Hindi niya tuloy alam kung paanong magre-react kanina sa harapan ng mga tao sa party, hindi niya naman magawang tumanggi, dahil hindi rin naman niya gusto ang mapahiya ang mga magulang niya. Kaya naman nang matapos na ang party ay agad niyang sinundan ng ina niya rito, para dito magreklamo, hindi niya talaga gusto ang magpakasal, dahil bukod sa wala pa yun sa isip niya, ayaw niyang masira ang buhay binata niya. Wala tayong magagawa, dahil yan ang gusto ng dad mo, and Angela is a great woman, she's beautiful, smart, and amiable, magugustuhan mo rin siya, honey. Napapalatak na lamang siya dahil sa isinagot sa kanya ng kanyang ina. Oo, aminado siyang maganda si Angela. Halos maglaway na nga rito ang mga pinsan niyang lalaki kanina sa party, pero ayaw niya pa rin ang magpakasal dito, ayaw niya pang matali sa iisang babae. Kumapit siya sa braso ng mommy niya at patuloy itong kinulit. Please, mom, convince dad to revoke his announcement. I don't really want to get married at this early age. I'm just 25 for heaven's sake. Talagang napakabata niya pa para magpakasal. He can't do that. Nagkasundo na ang dalawang family, at na-announce na sa buong angkan ang tungkol sa marriage niyo ni Angela. Gusto mo bang mapahiya ang dad mo? But, no buts, Manuel, if you want, convince your dad by yourself, let's see kung mapapayag mo siya. Alam mo naman yung ama mo, boss ng pamilya, we can't do anything but to obey his words. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang lumabas ng kwarto ng mga magulang niya. Ano bang pwede niyang gawin para maresolba itong napakalaking problema niya? Of course, wala, unless maglayas siya at hindi na magpakita pa sa pamilya niya kahit na kailan, and of course again, he can't do that. Kaya ang ending, wala rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon sa arranged marriage na magaganap. Hindi siya makapaniwala na uso pa rin pala ito sa panahon ngayon. Naiinis siya, pero wala siyang magawa. Mabuti na lamang talaga't maganda at mabait si Angela, at least, magagawa niyang magtiyaga rito, at baka balang araw ay magawa niya rin itong magustuhan or mahalin. May pagkasira-ulo lang siya pero naniniwala pa rin naman siya sa love. At ang gusto ko sana ay ang magpakasal sa babaeng mahal ko. Pero hindi niya na yun magagawa, dahil bukod sa hindi niya naman mahal si Angela, wala naman siyang ibang babaeng iniibig ngayon. Marami na siyang naging girlfriend, pero wala naman siyang minahal sa mga yun, dahil isa siyang mapaglarong lalaki, hindi siya marunong magseryoso. Pero ngayon kailangan ko ng magseryoso, malalim na lamang siyang napabuntong hininga, sana lang ay hindi niya ito pagdusahan sa huli. Matagal na kitang gusto, Manuel, kaya mabilis akong pumayag sa marriage, I hope magkasundo tayo. Hindi niya napigilan ng magulat, dahil sa sinabi ni Angela, kasama niya kasi ito ngayon sa isang dinner date na inarrange ng mga magulang nila para sa kanila. Hindi siya makapaniwala sa pagtatapat nito, talagang matagal na itong may gusto sa kanya, nakapagtataka, dahil first time na lang niya itong makita noong party kung kailan inannounce ang marriage nilang dalawa. Kung ganun ay matagal na ba siya nitong kilala? Do you really know me before that party? Pagsasatinig niya sa tanong ng kanyang isipan. Ngumiti ito sa kanya, kasabay ng marahan itong pagtango, of course, mag-best friends ang mga dad natin, kaya madalas kang maikwento ng dad ko sa kin, minsan na rin tayong nag-meet sa ilang mga party, pero masyado kang busy sa mga date mo, kaya hindi mo ko napapansin, kapag ko'y paliwanag nito. Napaawang ang lobby niya. Hindi talaga siya makapaniwala, ibang klase ang ganito kagandang babae ay matagal nang may gusto sa kanya. Though, hindi na dapat siya mabigla, dahil aminado naman siyang napakagwapo niya at natural na habulin talaga siya ng mga babae. I'm not being boastful, I'm just stating fact. Masyado siyang na-flattered dahil sa confession ni Angela, ng napakaganda, napaka-sexy, at napaka-hot, and throughout their dinner, nakita niya kung gaano ito kabait, kahanhin, at kasarap kausap, plus the fact that she's a sophisticated woman. Kaya naman sa huli ay tuluyan na talaga siyang napapayag sa pagpapakasal dito, hiling niya lang sana na maging maayos ang pagsasama nilang dalawa at walang maging aberya sa marriage life nila.
After 5 years of being a married man, naging maayos naman ang buhay ni Manuel kasama si Angela. Angela is not only a great woman, but also a great wife. Maalaga ito at maasikaso. Sa katunayan niyan ay wala na siyang mahihiling pang iba mula rito. He's lucky to be her husband. Matapos nilang ikasal, mabilis silang nagkaroon ng supling, kaya naman ngayon ay meron na silang 4 na taong gulang na anak na lalaki, and they named him Waffens. At sa loob din ng 5 taong pagsasama nila, hindi naman siya nahirapang mahalin ang kanyang asawa. She's a natural lover, kailanman ay hindi ito nagkulang sa kanya sa lahat ng aspeto bilang asawa, kahit pa na alam naman niya na abala rin ito sa trabaho nito sa kumpanya ng pamilya nito. Pareho lang silang abala sa kanya-kanya nilang trabaho, pero hindi nalilimutan ni Angela na paalalahanan siya na parating maglaan ng oras para sa isa't isa. Hindi rin ito napapagod at nagsasawang iparamdam ang pagmamahal at pagpapahalaga nito para sa kanya, dahilan para mas lalong naging madali para sa kanya ang mahalin din ito. 25 lamang siya nang ikasal dito, and now he's already 30 years old. Magmula nang may kasal siya kay Angela, marami na ang nagbago sa kanya, nawala na ang mapaglarong si Manuel Villafuerte, dahil mula nang matali siya kay Angela Villafuerte, talagang pinanindigan niya ang pagiging seryoso rito. Ayaw niyang magkaroon ng magulong marriage life, kaya naman nagpakatino talaga siya sa loob ng kanilang pagsasama. Kaya naman ito na ang outcome, may masaya at kumpleto siyang pamilya, may magandang asawa, at may napaka-cute at napakagwapong anak. Kaya ano pa bang mahihiling niya? He now feels complete. At mas ramdam niya ang pagkaswerte niya sa tuwing nasa ganito silang tagpo ng kanyang asawa. Gawin mo itong mabilis, gusto ko itong mahirap at mabilis, paungol na honest ng asawa. Kaya, ginawa niya ang hinihiling niya. Sino ba siya para tumanggi? Binangga niya ang kanyang matigas na kahabaan sa kanyang mahalagang hiyas, hanggang sa napasigaw ito sa sarap at nagmakaawa pa. They moaned in unison, while their body moved in sync. Isa ito talaga sa mga nagustuhan niya sa kanyang asawa, napakagaling nitong magpaligaya, at gustong-gusto niya kapag ito na ang nasa ibabaw. Like now, she's now on the top and leading their luscious battle. She moved her body up and down, while her hands are on his hard stomach to support her balance. She moved desperately fast, as she's rushing for something. Napapatingala pa ito habang nakapikit at nakaawang ang lobby, dahil sa sarap na hatid sa kanila ng kanilang ginagawa. Good thing, dahil soundproof ang kanilang kwarto, kaya naman imposibleng marinig ng kanilang anak mula sa kabilang kwarto ang mga ungol nila. Pinasadya niya talaga yun. Dahil nang magpakasal sila ay naging hobby na nilang mag-asawa ang lovemaking. It's true, kahit nagaano pa sila kabisi, parati nilang nabibigyan ng oras ang kanilang love time. Pinuno ng kanilang may ingay na mga halanghing at ungol ang kanilang kwarto, dahil sa patuloy nilang ginagawa, they tried different positions. They had beds in all night, hanggang sa mapagod na lamang sila't makatulog na puno ng satisfaction. Napakalakas ng loob nilang magpuyat ngayon, dahil kapwa sila walang pasok sa trabaho kinabukasan, dahil sabay ang day off nilang mag-asawa, na sinadya talaga nila para mabigyan ng araw ang isa't isa, pati na rin ang anak nilang 2. Kaya naman nang sumapit ang kinabukasan ay magtatanghali na silang nagising, at ginising sila ng malakas na pagkatok ng kanilang anak mula sa labas ng pintuan ng kanilang kwarto, kaya naman dali-dali silang nagbihis, bago pinagbuksan ni Angela ng pinto ang anak nilang mabilis na pumasok at yamakap rito. Good morning, Mommy, kapag kwa'y masiglang bati nito sa ina, kaya naman malawak ang ngiting niyakap ni Angela si Waffens pabalik. Magandang umaga din anak, pagkatapos ay malambing nitong sagot sa anak. Tumingin siya sa orasan na nasa bedside table, at napangisi nang makitang 11:11 na ng umaga, at least, it's still morning, ibinalik niya ang paningin sa mag-ina niya. At saka ibinuka ang mga braso niya para sa anak, where's daddy's morning hug and kisses, kapag po'y malambing na sambit niya sa anak, dahilan para mabilis itong tumakbo palapit sa kanya. Tumawa siya nang tumalon pa ito paakyat sa kama't inihagis ang sarili payakap sa kanya. Good morning. Daddy, masiglang bati rin ito sa kanya, at saka siya tinadtad ng halik sa mukha. Good morning, baby. Ang sarap naman yan. Did you eat already? Aniya, at saka ito pinakandong sa hita niya. Nakita naman niya ang paglapit ni Angela sa kanila at pag-upo sa tabi nila. I ate breakfast with Yaya a while ago.
Then, Yaya said to wake you both up because it's almost lunchtime already. Inosenteng sagot naman nito, dahilan para mapangiti na lamang silang mag-asawa sa kakyutan ng anak nila. Okay, then, go back to your yaya and tell her that we're already awake, sambit naman ni Angela habang inaayos ang buhok ni Waffles. Go, baby, susunod na lang kami, okay, maliligo lang kami. Okay po, masiglang sagot nito, at saka napatakbong sumunod sa utos ng ina nito. Napailing na lamang silang mag-asawa sa kahyperaan ng kanilang nag-iisang anak, pero hindi rin naman mapigilan ang mapangiti. Mauna ka nang maligo, saad ni Angela, kasabay ng pagtayo at paglalakad nito patungo sa walk-in closet para ihanda na ang susuotin nila para sa araw na ito. Hindi ka sasabay, nakangising tanong niya rito, dahilan para mapairap ito sa kanya. Mauna ka na, alam ko na yang mga ngisi-ngisi mong yan, sagot nito dahilan para matawa siya. Go and take your shower first, make it fast, dahil naghihintay si Waffles sa atin. Gusto mo bang mamasyal later, baby? Do you want to go to amusement park? Tanong ni Manuel sa anak habang kasalukuyan silang kumakain ng pananghalian. Agad namang bumakas ang excitement sa mukha ni Waffles, dahilan para mapangiti silang mag-asawa. Gusto ko ng amusement park, gusto kong sumakay ng Wallace, tukoy nito sa bump car. Of course, we're going to ride broom, aniya naman at saka dinagdagan ang pagkain sa plato ng anak, just eat a lot, so, we could have a lot of energies to ride your broom boom. You want that, yeah? I want lots of energies, I want broom. Masiglang pagsang-ayon naman ito, at saka na pinagpatuloy ang maganang pagkain, dahilan para lalo siyang mapangiti. At nang matapos silang kumain, agad nang pinaayusan ni Angela si Waffles sa yaya nito para makaalis na sila. This is what they do to spend their day offs, ang pasayahin ng anak nila, bilang pambawi na rin, dahil sa pagiging abala nila sa trabaho, kaya hindi talaga nila ito masyadong naaalagaan, kaya nga kinuha na nila ito ng sarili nitong yaya. Laking pasasalamat na lamang nila dahil aking masayahin ang anak nila at hindi bugnutin, kaya hindi naman sila nagkakaroon ng problema rito, basta, palagi lamang nila itong ipapasyal every Sunday, which is araw ng day off nila, masaya na ito. Yahi! Broom! Puno ng energy na sigaw ni Waffles nang makarating sila sa amusement park. Nauuna pa itong tumakbo papasok sa loob, kaya naman mabilis itong hinabol ng yaya nito. Nangingiti na lamang silang mag-asawa. Mukhang hihingali na naman si Yaya sa kahahabol sa baby natin, nakangiting saad ni Angela. Kaya naman tipid na lamang siyang natawa't inakbayan ang asawa. Sanay na naman si Yaya sa kanya. Hayaan mo silang mag-enjoy, kapag kuway nangingitiring sagot niya rito, at saka na sila sumunod sa dalawa na naghahabulan na ngayon. Manang-mana kasi sa'yo yang anak mo. Hindi nauubusan ng energy, napakalakas ng stamina. Nginisya niya ito't inilapit ang kanyang bibig sa isang tainga nito. But, you love that, don't you? Pagkatapos ay nang-aakit na bulong niya rito, dahilan para mapairap na lamang ito na ikinatawa niya naman. Mahina siya nitong hinampas sa dibdib. Puro kakalokohan. Halika na nga, iniwan na tayo ng dalawa, kapag kuway masungit na sambit nito, at saka na siya hinila para makahabol sa anak nila. Hinayaan nilang mag-enjoy ang anak nila sa pamamasyal nila rito sa amusement park. Lahat ng rides na nagusto nitong sakyan ay sinakyan nila, lahat ng gusto nito ay sinunod nila. Siyempre, hindi mawawala ang broom nito. At pati silang dalawang mag-asawa ay sumakay sa mga rides, kahit pangbata pa ang mga ito. Mabuti na nga lang at hindi maarte si Angela, kaya naman talagang nag-enjoy silang pamilya sa bonding nilang ito. Lalo na ang anak nila na halos mapunit na ang lobby sa lawak ng pagkakangiti. Makita niya lamang na ganito kasaya ang anak niya ay masaya na rin siya. Kaya hindi rin tuloy mawala ang ngiti sa mga lobby niya. Madilim na nang mapagdesisyon na nilang umuwi. Dumiretso sila sa bahay ng mga magulang niya dahil tinawagan siya ng mga ito kanina at iniimbita sila na doon na maghapunan. Dahil miss na raw ng mga ito si Waffles na nag-iisang apo ng mga ito. Like Angela, only child lamang din siya, kaya nga ganun na lang ang pagkokontrol ng parents niya, especially ng father niya sa kanya, dahil gusto ng mga ito na maging maayos at stable ang buhay niya.
Hindi siya sang-ayon noon dahil ayaw niya talaga ng kinokontrol ang sariling buhay niya, but, at times goes by, unti-unti niya ring naintindihan ang mga magulang niya. Gusto lamang ng mga ito na malagay siya sa mabuting buhay, at masaya naman siya sa kinalabasan ng pagkokontrol ng mga ito sa buhay niya. Dahil masaya na siya ngayon sa trabaho niya, at sa sariling pamilya niyang nabuo nang dahil sa mga magulang nila ni Angela. Gaya ng plano ay sa bahay nga ng parents niya sila naghapunan, at gaya ng parati ay giliw na giliw pa rin ang mom and dad niya sa apo ng mga ito. Ikinagigiliwan talaga ng lahat ang anak nila, bukod kasi sa napaka-cute at napaka-bibo nito, napakatalino rin nitong bata. 4 na taong gulang pa lamang si Waffens, pero sobrang diretsyo na kung magsalita. Hindi pa nila ito ipinapasok sa school, pero marunong na itong magbasa at magbilang. Napansin pa nga nila na hilig nito ang mga numbers at mga puzzles, mahilig din ito sa arts, at sa halip na mga kiddie shows, mas gusto nitong pinanunood ang mga documentary shows sa television. His child is going to be a genius, no, he's a natural genius, na sa tingin niya ay minana nito sa ina nito. Aminado naman siyang kung talino ang pag-uusapan, paniguradong si Angela na yun, dahil talaga namang napakatalinong babae ng asawa niya, hindi mo ito magagawang lokohin. Nang matapos na ang dinner ay nagpaalam na rin sila agad sa mga magulang niya. Dahil gabi na rin at may mga pasok pa sila bukas, gusto pa sana ng mga ito na iwanan muna nila si Waffen sa mga ito, pero hindi pwede, dahil bukas na ang start ng piano class nito, hindi nga niya alam kung bakit kailangan pa yun ng anak niya, pero wala naman siyang magagawa, dahil kagustuhan yun ng mga biyenan niya. Kibit balikat na lamang siya, dahil gaya ng ama niya, batas din ang mga biyenan niya, hindi na lamang parents niya ang may kontrol sa kanya ngayon, pati na rin ang mga in-laws niya. Kinabukasan, sabay silang umalis ni Angela ng bahay para pumasok sa trabaho. Una niya itong inihatid sa kumpanya ng mga ito, bago siya dumiretso sa sariling kumpanya naman ng pamilya niya. Dahil nagpakasal silang dalawa ni Angela, naging dahilan yun para magbigkis din ang business ng dalawang pamilya, construction company ang line ng pamilya ni na Angela, at samantalang silang mga Villafuerte naman ay nasa real estate, kaya naman naging maganda talaga ang partnership ng dalawang company. Isang engineer si Angela, at bukod doon ay ito na rin ngayon ang CEO ng company ng mga ito. While him, just like Angela, CEO rin ang posisyon niya sa kumpanya, kaya nga business ang pinag-aralan niya sa college, dahil nakatakda na talagang mapunta sa kanya ang posisyong ito, at bukod pa ron, siya lang naman ang magmamana ng buong kumpanya sa hinaharap. Parehong mataas ang posisyon nila ng kanyang asawa sa trabaho, kaya naman talagang nagiging masyado silang abala. Gustuhin man nilang mas bigyan pa ng oras ang kanilang anak, hindi naman nila magawa, dahil hanggang ngayon ay hawak pa rin sila sa leeg ng kanilang mga magulang. Though, hindi na siya nagkakaroon ng sama ng loob para sa mga magulang nila, dahil naiintindihan niya na ngayon kung bakit ginagawa ito ng mga ito. Masaya naman siya sa posisyon niya ngayon, dahil naibibigay niya ang lahat ng gugustuhin ng anak niya, at nabibigyan niya ito ng magandang buhay. Napangiti na lamang siya, ang laki talaga ng naitulong sa kanya ng pagpapakasal niya, na bago ang pananaw niya sa buhay, naging responsable siya. I hope wala nang dumating pang aberya, na magiging dahilan para masira pa yon. Abala siya sa mga paperworks niya nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa isang kaibigan, kaya naman dali-dali niya itong sinagot. Ernesto, napatawag ka, bungad niya rito. Hey, man, gusto lang kitang paalalahanan tungkol dun sa island. Ano, tingnan mo. Oo nga pala, may gusto nga pala itong ibentang isla sa kanya. Dahil kailangan na kailangan nito ng pera ngayon, sa kadahilan ng baon nito ngayon sa utang dahil sa sugal. Epapropose ko siya mamaya sa board, dahil naisip ko na baka magamit namin sa bagong project ng company, balitaan na lang kita. Pare, naisip niya na sa halip na siya ay ang company na lamang ang bibili, dahil pwedeng-pwede nga ang isla para sa bagong project na pinaplano nila this year. Sabi ko na nga ba't gagamitin mo na naman sa business, sige, basta mabili lang yung isla, kailangan ko na talaga ang pera. Pre, baka makita nyo na lang ang bangkay ko palutang-lutang sa ilog kapag hindi pa ko nakapagbayad, anito, at nagawa pang magbiro. Sabi ko naman sa'yo, pauutangin kita, magkano ba ang kailangan mo? Nag-aalala rin naman kasi siya sa kaibigan niya, dahil isa ito sa mga itinuturing niyang best friend, kaso sadyang pasaji lang talaga ito. Ano ka ba, mga utang na nga ang problema ko,
Tapos gusto mong gawin kong solusyon. Utang pa rin, I had enough, man. At least, hindi kita gigipitin, at hindi ako magpapatong ng tubo, hindi rin kita ipapapatay kapag hindi ka nakapagbayad, kaya hindi lulutang sa ilog ang bangkay mo. Basta, mabili mo lang ang isla ko, malaking tulong na yun, napabuntong hininga na lamang siya. Oo, bibilhin ko, don't worry, assure niya rito. Dahilan para mapahinga na rin ito ng maluwag. Salamat, pare, napakalaking tulong mo, ikaw pa, lakas mo sa kin eh. Nakangiting sagot niya, kung ang pagbili lang sa isla ang maitutulong niya sa kaibigan niya, bibilhin niya ito kahit gamit pa ang sarili niyang pera.